Hello guys, another day, another stat video na naman. So, ayun, yari na tayo ng geometry nung nakaraan. As you can see, meron na tayo ditong structure, truss. Ang susunod natin dyan is sa properties. Kung makikita nyo, meron nang nakalagay yan kasi nagawa ko na yan nung nakaraan. Papakita ko lang sa inyo step by step. As you can see, makikita nyo, may mga number na sila. Ito kasi yan. Sa pagdagdag ng properties o standard para maayos yung sa 3D rendering, hindi kasi yan. Dito nyo makikita yung itsura ng truss nyo pag nag 3D render tayo. Ayan. Yan siya ngayon. Dapat maging ganyan siya after nyo ayusin nyo sa may properties niya. So, ang ginawa natin is pindutin nyo sa lower right side, standard. Makikita nyo may Australia, India, Japan, Sales, South Korea, iba-iba. Gamitin natin is USAI SC 2023. Tapos, hanapin natin yung given sa atin. May specified naman sa ating may specifics naman sa video natin. Ay, sa may bigay natin na plano. Ginamit natin is si L2 by 2 by 3 over 16 at this type of specification. Ang ginagamit nyo dyan usually is si LD, long leg block. So, pwede din natin. Yung spacing niya is 0.006. Makikita nyo, nagbabago. Tapos, i-add nyo lang siya. Pagkari nyo i-add, tagal ko muna. Pagkari nyo i-add, pag pinindot nyo to, i-assign nyo lang. Naka-assign na kasi to sa upper chord. Tapos, ito. Sa lower chord, saka sa mga web member natin. I-assign nyo lang sa assign to selected beams. I-select nyo si lower chord sa yung mga member or upper chord. Pindutin nyo. Control, pindut to. Tapos, control, piliin nyo yung member na gusto nyo baguhin. Kunyari, ito. Ito. Babaguhin nyo yan. Huwag nyo kakalimuting pindutin yung control. Pagpapalitan nyo. So, yun. Tapos, assign to selected beams. Pagkari sa properties, sa material style, as you can see, naka-836 siya lahat. Pero noon na naka-still siya, ang ginawa lang natin is nag-create tayo. So, gawin natin siya, sabihin natin magbago tayo ng 836 kasi siya. Meron na kasi tayong 836. Ang ginawa lang dyan, ibahin nyo yung modulus, density, na given naman, or na specified naman, ibahin na lang. Tapos yung sa yield stress at tensile strength, as we all know, yung 836 is 248 MPa ba kay PA? Nakalimutan ko eh. Kaya nakakilonewton per meter square to kaya 248,000. So, tensile strength niya, naging 414,000. Tapos, okay mo lang. Tapos, yun, select all. Tapos, i-assign mo lang siya. Assign or assign to view para lahat. Para mas mabilis. After this is a specifications. Sa specifications, andyan yung releases natin yata. I'm not. Andyan yung releases natin. So, ang gagawin natin dyan is start sa end. Yung mga web member natin na nasa loob. Yan yun. Tapos, as we all know, may support tayo sa leftmost, rightmost, and somewhere in the middle. Meron dalawa. Kita naman na sa structure kasi nilagyan ko na nga siya beforehand kung nasan yung support. Ang gagawin dyan is may releases dapat kasi dito. Ngayon, pag may support ka, dapat walang release sa may support. Kaya tinanggal natin yan. Ang gagawin nyo dyan is i-specify nyo lang dito sa partner sa lower right side. Tapos assign to edit list. Tapos, sa may top chord kasi natin, ang ano kasi dyan is dapat dito, ibayin natin yung view. Yan.
Yan. As you can see, dapat kasi 'pag dito tayo sa apex ng truss, lahat yan dapat may releases. May dalawang rule. Ang unang rule, sa apex dapat lahat ng nakakabit sa kanya na beam, dapat halos lahat ng nakakabit sa kanya na beam is may release. And the second rule is, there should be one na nakatanggal yung release. Kaya nung makikita nyo, isa, dalawa, tatlo, apat lang may release, start, saka end. So, para malaman nyo kung start or end yung lalagay nyo, tutok nyo lang. Yung green is si start, tapos si blue is si end. Tapos yung pula is si middle. So, after din sa specifications is magsusupport na tayo. Susupport naman, meron kasi tayong, bago muna view. Meron kasi tayong support sa may plano. Ang support sa plano natin is 4 na hinge. Pero usually sa truss naman ay isang hinge lang. Isang hinge or pin support, tas 3 roller. Ang gagawin lang dyan is magkikreate tayo. Enforce bat para sa roller, MX, MY, and FZ. Tapos i-add lang natin yan. Hindi ko na-add kasi nalagay ko na kanina yan. Ito siya. Support 2. Kaya rin tatlo na rin. Dalawa, tatlo. As you can see, magkakamukha sila. Tapos, para sa ating pin or hinge support, mag-enforce bat ulit. Pero dito, MX saka MY na lang siya. Tapos, lalagay lang natin dito. As you can see, meron sa lower right ng ating cursor. May parang tuldok or bilog. Ni-indicate nun is magpipindot ka ng node and sa node na yun, doon magkakasupport pag in-assign mo. Ayan, assign to selected nodes. Tapos, after nung support, ay sa loadings tayo. Sa may load cases details, meron na to, kompleto na kasi ko eh. Meron si DL, may self-weight ako dyan. Dito, ang gagawin nyo is add, tapos lagyan nyo self-weight Y1. Tapos, mag-ano ka lang ng mga load dyan. Kasi eto, si negative 4.5 kN per meter square, ay per meter, nasa ano yan, sa may tributary width, minultiply yan, na 4.5 meter. Tapos, edit lang yan, makita nyo, pakita ko sa inyo. Usually, ang ginagawa nyo, ganun rin. Pindutin nyo new, hindi, mali ako. Makita nyo, negative 4.5, GY, nasaan ba yun? Hindi ito yun. Add. Ayan, makita nyo. Self-weight, member load. Usually, pag dead load naman or self-weight is pababa. So, alalagyan natin negative. Kasi sa y-axis, pataas is positive. Makikita nyo naman dito, yung global axis natin, lower left. Pag ni-negative mo yan, magiging pababa yung weight niya or yung magiging loadings niya. Tapos after nun, GY, yung global axis. After nun, i-add mo lang siya. Tapos X ko na kasi meron na nga, kompleto ko. So, wait. Yung mga given na to is, given na ni Sir to, tapos ni Sir Kurt, tapos minultiply na lang namin sa kanyang tributary width na 4.5 or yung mga spacing ng truss. After nun, is a wind definition. Mag-add tayo. Wind 1, custom. Gagamitin natin is ASCE 2010. Add. So, this will meron na type 1, wind 1. Add. Kasi ito magiging calculator natin. Pwede natin generate. Pagka-generate natin, category 3, kami natin kilometer per hour. Basic wind speed natin dito is 250 sa Baguio. Nakalagay kasi doon is 250, category 3. Building structures. Tapos,
Hindi ka makakalipat sa pangalawa agad hangga't 'di mo pinipindot yung apply. So, pindutin mo muna yung apply, tapos makakalipat yan sa kabila. Same ano, titignan mo yung plano. Building height, sabihin natin 12. Bend mo na pala, nakapit ko natin meter. Tapos dito, building length along 12. Tapos dito, tributary width lang din to. Ang gagawin natin is 4.5. After that, apply lang ulit. Building design, pressure. Pindutin mo yung windward. O, pag pindutin mo yung windward, makita mo. Tapos, apply. Pindutin mo, okay. Makikita mo yung sa pinakababa, yung pinakamalaki. 1.670. Yan, kukunin natin yan. Tandaan mo, isulat mo or kahit ano. Tapos, multiply mo lang siya sa i-multiply mo siya sa tributary width ulit na 4.5. Tapos, pwede mo ulitin mo lang yan. Pindutin, generate. Ulitin mo lang. 250 kilometer per hour. Apply. Sabihin natin 12. Sabihin natin 15. 12 sa 4.5. Apply. Building design. Pressure. D-word naman tayo. Apply lang. Okay. Pero na ulit. Tapos multiply lang yan. Ulit. Tapos, yan na. Pwede na. So, huwag nyo rin kakalimutan delete to kasi mag-error. Yung pag nag-run na tayo mamaya. So, huwag nyo kakalimutan delete. Tapos, dito nyo lang nalalagay. Ayan. Tapos, susunod yung mga load combinations. Gawin mo lang dyan at, ito. New. Hindi na naman ako napindot, di ba? Dito pala. Sa load cases. Add pala. Oh, sorry. Add. Definition. Yan. Katulad niya rin. Kunyari, ayan. Lalagyan mo dito. Kunyari, 1.2 plus 1.6. Usual na factor natin. Sa ano? Yan. Dead load plus live load. Si load case 1. Kung si load case 1 is ano, gawin natin 1.2. Tapos area 1.6. Tapos malalagay na dyan yan sa defined load combinations. Pero meron na tayo para di maiba yung post-processing natin ka-close scope. Nakita ko lang sa inyo. After nun is sa design tayo naman. Puro commands, check code, add. Meron na kasi tayong check code dito. Define parameters. Nandito yun sa baba. Pipindutin mo lang dito, tapos i-add mo lang siya para ma-check. Tapos, yun na. Parameter 1, check code, load list, perform analysis. Makikita nyo, member incident session. Lahat yan, ilalagay nyo lang doon. Finish. Tapos, okay na. After na is mag-analysis na tayo. Sa analysis naman is, ganun din. Define commands. Saan yun? Okay na yun. Close. Define commands. Yan, tapos analysis and design. Mag-run ka na dyan. Ayan, save mo. Sana di mag-error, di ba? Sana walang warning, di ba? Wala. Nice. Tapos ngayon, view output file. Done. Tingnan natin, strength check. Strength check tayo. Hindi na yan lower.
Yun, as you can see pumasa siya. Ang ratio niya kasi is 1. 'Pag lumagpas siya sa 1, 'di siya papasa. As you can see, eto siya. Ay, ito. Less than 1, pasado. 'Pag pumasa yan, pasado na lahat yan, nasa baba na yan. Ayan, pass. Strength check. Pumasa na yan, ayan, papasa na lahat yan. So, ayun. That's our video for today. Gonna see you on another video probably. Defense kay sir. So, bye, guys.